Hindi ko talaga akalain na ganito kahirap magpaupa ng bahay. Akala kasi ng iba, basta nagpaparenta ka, easy income na agad. Pero ang hindi nila nakikita, sobrang stressful din pala, lalo na kapag hindi marunong mag-alaga yung renter. Ito ang bahay na to, a year ago, ang ayos pa nito. Bagong renovate nga eh. Malinis, maayos yung mga pader, maaliwalas tignan. Talagang pinaglaanan namin ang oras, effort at gastos para maging okay yung place bago iparent. Kaya syempre, nung may kumuha, ang expectation ko lang naman sana is alagaan din nila kahit papano. Pero habang tumatagal, parang unti-unti mo talagang makikita yung pagbabago. Yung dating maayos na parts ng bahay, may mga sira na, yung ibang area parang napabayaan na lang. Hindi ko nga minsan maintindihan kung anong ginawa nila dito kasi sobrang laki ng difference kumpara noong bagong renovate pa siya. Nakaka-disappoint lang talaga, lalo na kapag alam mo kung gaano kaganda yung condition nila dati. Ang masakit pa doon, kapag may request sila, hanggat kaya ko naman ibigay, binibigay ko talaga. Kapag may kailangang idagdag, sinusubukan ko talagang ibigay para maging comfortable sila. Kasi ayoko naman maging landlord na walang pakialam. Gusto ko rin na maayos yung relationship ko sa renters ko at gusto ko rin na ma-feel nila na maayos silang tinatrato. Pero minsan mapapaisip ka rin talaga kung worth it ba maging sobrang understanding kasi kahit anong bait mo, may mga tao talagang hindi marunong mag-alaga ng gamit na hindi sa kanila. Siguro kasi hindi nila nakita yung effort bago mabuo yung bahay or bago maayos lahat. Hindi nila nakita yung gastos, yung stress, at yung pagod para lang maging presentable at maayos yung place. Isa sa mga struggle ko, madalas din ako nakaka-receive ng reklamo na maingay daw yung mga renters ko. Alam niyo yung feeling na ikaw yung naiipit sa gitna. Kasi syempre, kailangan mo rin intindihin yung mga kapitbahay at yung environment doon. Ayoko rin naman ng gulo o issue kaya minsan ako yung nahihiya kapag may nagrereklamo. Ang hirap din kasi hindi mo naman kontrolado lahat ng ginagawa ng tenants mo 24/7. Lalo na hindi naman ako dun sa place na yun or sa lugar na yun nakatira talaga. Minsan napapaisip talaga ako kung bakit ang hirap humanap ng matinong renter. Etong renter ko na to, okay naman talaga sila magbayad. On time lag. Yun nga lang, ang hirap talaga kapag ginanto yung property mo, yung parang hindi nirespeto. Kasi hindi naman biro magpagawa o magpa-renovate ng bahay ngayon. Sobrang mahal ng materials, ang mahal ng labor. Tapos kapag nasira, ikaw ulit ang gagastos para ipaayos. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng renters ganito. Pag natapat ka talaga sa hindi okay, grabe yung stress na maibibigay sa'yo. Hindi lang financially pati mentally nakakapagod din. Siguro, lesson na rin sa akin to bilang nagpapaupa ng bahay. Kailangan talagang maging mas strict minsan kasi dati iniisip ko basta mabait ka sa tao, magiging mabait din sila sa'yo. Pero hindi pala ganun lagi yung reality. Kailangan mo din protektahan yung property mo kasi pinaghirapan mo yun. At the end of the day, gusto ko lang naman na maayos yung bahay at maayos din yung mga taong tumitira. Kasi hindi lang naman simpleng business to para sa akin. Pinaghirapan ko rin to at may emotional attachment ka rin talaga sa property mo lalo na kapag nakita mo kung paano siya nabuo or inayos. Kaya sa mga nagpapaupa dyan, saludo talaga ako sa inyo kasi hindi madali yung gantong setup. Alam ng iba, passive income siya, pero ang daming stress sa likod nito. From maintenance, reklamo, repairs, hanggang sa pakikisama sa iba't ibang klaseng tao. Hopefully, next time, makahanap kami ng renter na aalagaan talaga yung place na parang sarili nilang bahay. Kasi sobrang sayang talaga makita na unti-unting nasisira yung bagay na minsan pinaghirapan mo ring buuin. Kaya, ano sasabi mo kaya? Di ba, di ba di ka naman nakahanap tawag dito? Nakano ko pa ba sa akin sa internet? May tawag mo siya dito para makita. Wala tubig na yun. Ang tubig na. Ang internet nila, Bayad dito. Maayos naman ang internet. maayos na sila magbayad eh. Para Sa tipo. Kapalik tayo sa Sabado dito, Per. Bakit? Siyempre, ayusin ko to. Hindi pa natin ito malilinis. Sa Mandaluyong pa ba talaga yung office nila, kuya? Pa yung office? Kung babayad? Di ba yung online payment? Walang online payment, kuya? Online payment kaso may papakita pa mga documents sa kapipirmahan.
kaya lang talaga pumunta. Yung sa Amelia. Alam mo yung sa Mason 1? Sa Wakwak. Ah, kaya. Alam ko. Doon yung opisina Ah, nila. sa bakwak mo. May number ka? Wala, hindi na nakikita siya yung Ma'am Liza dyan eh. Ah, yung sa akin. Ano, gusto mo pa siya na? Pero may message mo. Ay, kuya, tao. Tawag daw tayo. Una pa pagka... Ayun, nagutom po siya. Nagutom ka? Isa po. Lalo sa stress. Tatawa na lang ako. Magkano po yung? May 20, may 30, may 40. Sa may poblasyon, Hmm. pag alas 5, doon ka bumibili ng tao. Yung kasi sa amin, di ko nakakabang. Sa may Amparo, yung bagong luto. Oo. Sana may bubong dito para hindi na nababa ko sa dito pagkain. Eh, kita ito. Wow, your house. Oo, nakulan na ito. Nabubugbin sa ulan. Ayan o. Ayan o. Hindi na nga kami pinapansin eh. Charot. Pwede ka po i-correct ito. Ito, tatanggal yan? Oo, tatanggal na dito. Ang laki pa oh, pwede pa isang kwarto. Hindi pa na ano,